Daghang salamat sa mensahe sa awit. Diin nagapadayan sa kadaghan sa mga rason aron magadalig kita sa atong gawhanan o buhi ka Dios. Mayong buntag kanatong tanan. Ang Tibuok United Church nagsaulog sa ilahang Children's Sunday sa Ilabay pang Domingo. Ako sila ay pastors na umichan. Wala lang sa amin ni Lungan sa celebration tungod kay ako sigurado na ang 5 ka Domingo sa bulan sa Setyembre adunay iyang celebration. So, ingon ko sa ilahan, basta Communion Sunday, maulaman kayo kini ang celebration. So, maong nalita ang gamay. Karon nga Domingo, ang tibuok simbahan sa United Church, ginasaulog nila ang CYF Sunday. Kung sunod Domingo pata, mag-CYF Sunday. O sunod Domingo, ilang sa ulugon, ang the-list coin apan kita sa last Sunday sa Setyembre. Kaya suunan, ang atong pagsaulog karon apil sa pagpamalandong giunsa ba ni Jesus ang iyang ministeryo alang sa mga bata. Ang ministeryo ni Jesus o buluhaton alang sa mga kabataan usa kini kadakong issue sa iyang panahon. Kung ini nga buntag ato kini nga pamalandungan. Atong sakton ang upat ka characters na na-involve sa atong scripture reading. Una, dili pwede nga naa ang mga bata muduol ka Jesus kung walay ginikanan na nagdala kanila. So, unahon nato sa pagsabot, unsa ba ang nasabtan sa ginikanan why they had to bring to Jesus their little ones. Ngano, ilang ang dagon ang gagmay mga bata ngadto kang Jesus. Ang kultura sa Hudiyo mao kini. Ang rabay o ang magtutudlo o kung saan karon ginatawag nato nga pastor, nabatasan na nila nga ang mga pastors mo bless sa mga bata. Dagon sa tubangan sa pastor ang mga bata, gunitan sa ulo unya ang buan ni pastor aron na mapanalanginan ang mga bata. Rabay, magtutudlo. Ang trabaho sa niya, tugutan ng mga bata to come unto him and he will pray over para sa blessing sa mga bata. Si Jesus, gitawag ng rabay. Normal lamang na sa hunahuna sa mga pinikanan, uy, naay rabay, atong dagon ang mga bata ngadto kaniya. Buot ipasabot ang pinikanan, gusto kayo nila ng ilang mga anak mapanalangin. Ikaduha na character, mao kining mga gagmay nga mga bata. Kaning gagmay nga mga bata, kung naagani sa mga formal na mga okasyon, masuko o mairita ka ng mga hamtong. Kaya nga naman, sabaan na sila, muhila, kasi dili gusto muhila kay saba, muhila, mo dagandagan, mo katawa, mangayo isang unsa, unya, umiunta, nga pagpuyo, dili pwede, mga daghang masuko,
kay nahigugma gayon si Jesus kanila. Ganahan yun si Jesus sa gagmay ng mga bata. Ang ilahang pagka-inosente, ang ilahang pagkamalipayon, o ang ilahang kinaiya na puno sa pagtuo, mao kana ang gusto ni Jesus na atong maanggol. Ikatulong na character, tan-aw nato ang kinaiya sa mga disciples. Si Jesus, nasikat na siya ng anting panahon. Kung tanaw nato, kung aduna na sikat na artista, aduna na yung mga bodyguards. Ang bodyguard ni Jesus, ang 12 disciples. Kung naagani, muduol kang Jesus, sila na magwag dili. Mauto nga sa pagduol sa mga bata, niingon ang mga disciples, ayaw kong duol. Mga pinikanan, hawaan nila yung mga anak. Magtudlo pa si Jesus sa ng mga bata. Dili na kung mapasol ang mga disciples kung kanak ang ilahang himo. Kaya niingon sila, kung sa may business sa gagmay mga bata, ang Jesus. Unya, niingon ang mga disciples, si Jesus, busy, dagdahan siyang amay nga trabahoon, makikistorya sa mga hapto, mag-perform sa milagro, wala siya time para bubag sa inyong mga bata. Mauni ang kinaiya sa mga disciples. Ikaw pa na character, si Jesus mismo. Apan si Jesus sa iyang kinaiya, iyang ibadlo ang mga disciples. Sa iyang pagbadlong niingon siya, Pedro, Juan, ayaw ninyo pugni ang mga bata. He made sure everything was in order. Unya, niingon siya, sa dailan ninyo? Ang mga bata mo nagagdagan sa dailan ninyo. Kay usbon ako sa pagsulti, dili ako maistorbo sa ilahang presensya. Hinoon, malipay ko nga makikuban kanila. Nini ko pa ang characters na atong gihisgutan. Naa sila'y nagkalahin-lahi ng mga kinaiya. O ang ilang mga kinaiya angay nga ato gayon nga hinuktukan. Itanding nato sa panahon karon. Usahay kitay mga practices sa simbahan, which is anti-children. Una, ingnon nato theologically, gipractice nato sa pila ka tuig o gideprive nato ang mga bata sa presensya sa atong Ginoo sa unsa man nga paagi. We deprive them to partake of the body and of the blood of Jesus through the celebration of the Holy Communion. Tungod kay gisudlan sa teachings of theology sa mga born again, ang atong simbahan, kung nagtudlo pinaagi sa pag-ingon, gagmay pa sila kung dili sila makasabot sa ilang gihimo. Kung nasayop sila pag-interpret sa teachings ni Apostle Paul. Nag-ingon sila, ang mga bata makapartake lamang sa communion kung man sila ma-confirm, mabautismuhan. Apan kung atong tanawon sa pikas na bahi, ang pagtulunan sa Biblia nagahatag kanato og usa ka inclusive nga approach
alang sa pag-treat ni ining mga bata. Ang gamay ng mga bata, mangutana ako kaninyo, wala ba sila na-appeal sa ginharian sa langit? Giingon ni Jesus, ang ginharian sa kalangitan, gihulagway susama kanila, sa ilang kinaiya nga ganahan ang Dios kanila. Para kang kinsa ba nagpakamatay si Jesus? Para lang ba sa mga hamtong kung wala apil ang mga bata? Para asa ba ang proteksyon ni Jesus? Alam lamang sa mga hamtong? Dili. Tungod kay ang basihanan sa pagbautismo dili sa edad, kundi alam kini sa tanan. Ilabi na sa mga ginikanan nga buot ang anak, mahimo nga usa ka Kristohanon pinaagi sa bautismo sa tubig. Diha sa Acts, sa dihang gisugo ni Apostol San Pablo ang iyahang mga kaubanan. Giingon ni Lucas sa iyahang sulat, o gibautismuhan nila ang tibuok panimalay, household. Kaya sunan, kung ingon kita ang household, that includes the little ones. Buot ipasabot, bisag gagmay na bata, ila sa gibautismuhan. And how come nga kita nag-deprive kanila niini nga pribilehiyo na makaambit sila sa gugma sa Diyos. Kung ang bata mo partake sa communion, makasala ba ang ginikanan? Kung ang bata buod nga mukhaon sa ustyas, nga inyo makalang mapansin, nga kung muluhod na galing mo din sa tubalan, nunya mukhaon na mo inom, ang inyong mga anak nagtatanaw na gayon, ako po makauna sa ito. Kapag nag-ingon ta, dili pa pwede, unya na kung makasabot na mo. So, may ingon na ang bata, sige, dili na lang. Dili ba si Jesus ni Anhi alam sa tanan? Dili ba si Jesus na higugma sa mga bata? So, buot ipasagot, gipakabakyan usab ni Jesus ang mga bata. Kung sa bayang elemento, alam sa pag-observe sa Holy Communion, ang ginapaabot lamang na inyong tudluan ang inyong anak, na mahimo siya mapasalamaton, o diha sa iyang kasing-kasing, muingon ang bata, thank you Lord for saving my soul. Mura man ang ikinahanglan sa pagparte sa communion. Usa ka kasing-kasing na nagapasalamat tungod kay si Jesus na matay tungod og alang sa atong mga sala. Wala ba naman ang itudlo sa mga bata? O ngano dili nato sila paapilon sa communion. Kagahapon sa pagsugod sa atong family ministry o gag-usa sa iyahang activity, usa sa daghan ng mga activities ni ini mao ang pagtuon sa pulong. Kaganiha ako nakinig i-announce ang New Society Cluster 1. Ang ilahang schedule kada ikaduha na Sabado sa bulan. Mohangyo ako sa mga panimalay sa Oscar, Lorenzo o sa Fort Mills. Usap ka mo ka cluster. Buti pasabot, mo-schedule ta o usa ka adlaw sa isa ka bulan. Diin magtapos sa kini ng grupo sa usa ka panimalay na mag-Bible study sa ta. Okay lang ba sa ato?
Okay lang ba? Sa four wheels ng panimalay? Unya, ang panimalay usab dito banda sa may San Isidro, dito sa mga Lumbuan family, usab sila ka-cluster. Kaya ganyan po na tayo, maghinay-hinay ka, mag-invite sa neighbors. Huwag ganing ingon, may igsoong tubig kagahapon, kaya nag-brown out ng yung dugay na oras. Gapon na pastor na ating kaya, kung para mga silingan din makadumog sila sa pulong. Sige, sa sunod. No? Ang ilang mga balay dito kay dugo-dugo lang. Pero nagsama kami kahapon tayo niyo, wala man ka, nigawas magkakadali. Ang sunod ng host, ang imong balay, tapat na sila mo. No? Sa balay nila, Mr. and Mrs. Valdez. Pero kaya sabot, kinahanglan kada panimalay yun, host. Kung ang sunod na ito ang merienda, binignit. Binignit ang atong sunod ng merienda. Kini, nahisgutan naman dito ang mga responsibilidad sa ginikanan alang sa mga bata o responsibilidad sa mga bata alang sa ginikanan. Since today is Children's Sunday, ang pagpamanandong alang kanato ng mga hapto. Una ang atong timanan sa napulo ka responsibilidad nga akong naunaan nga ipaambit kanatong tanan. Una, receive your children thankfully. Bisan pa sa mga social worker, masuko sila kung ingon si mama, wa mo ko nagdahon ng mga buntis, uy, kanang unwanted pregnancy. Unya, kay wa man sa nagdahon ng mga buntis siya, dili kay siya thankful na gumasok na na-assign na. Apan ang challenge na nato, receive your children thankfully. Receive the child thankfully. Kay sila gasa gikan sa Dios. Sakit kayo nga kung dili mapasalamaton ang usa ka mother na adunay anak kay tungod lagi. Usahay madumugo po naman nitong gagmay pa niya ako ang mga manguhod. Yan mabustis na po na akong mama. May ingon na sila istorya na ay, bakit na mo naman na yan buntis sa ito. Mura ba o giniro na ganahan mabuntis? Pero kaya nabuntis. Unya, psychologically, pag ang una-una sa mama, murang dili siya pabor di sa ganahan na buntis, ang bata nagsugod na o struggle sa sulod sa iyang iyan. Unwanted na may go. Wala na nasa plano na ako mabuntis. Uy, pero kaya nabuntis man, sige na lang. Mura ba akong nahubos na lang? Please, ako hinumduman ang kinabuhi niya na bata gasa o sa kung unsa man na paagi hinumdumi kini. At dunay purpose ang Ginoo alam ining tanan. Ikaduha, mga ginikanan, love your children deeply. Unsay buot nato ipasabot niini. You do not just say you love your children, apan diha lang sa pagsulti nga love. Remember, kinabuhi nimo ang naa dinha o hinumdumi sa kanunay. Kung unsa kasakit ang imong bation sa higayon na makita nimo imong anak mamag-antos. So you have to love your children deeply. Ila-ilaha sila. Hibaluhi kung unsa ang ilang mga desire sa kinabuhi ug sabta sila ug labaw sa tanan. Pasabta sila kung unsa ang kinabuhi diha sa Ginoo. Ikatulo,
understand your children positively and negatively. So may ipasabot nato ini. How do we understand our children positively and negatively? Ang positive na pag-igugma is because Jesus loves the little children. Ang negative nga pagsabot ini gikan kang Adan. O si Adan ang makasasala. Therefore, kaning negative na pagsabot, kinahanglan, imuhang, ablihan, ang imong una-una, na dili perfect ang imong anak kung makasala siya. O sa higayon na makasala siya, dapat diha pagayon ikaw muhimo o pamaagi aron positively masabtan mahigugma pagayon nimo siya. So mga ginikanan, ayaw ninyo i-pressure ang inyong mga anak na mamahimo sila perfect kaninyo. Dili sila perfecto kung masayo sila. Sabta sila o giyahi Panginoon sila. Ikaw pa ang responsibilidad, ginikanan, teach your children. Tudlo sila. Nakatawag ni kagahapon. Kaya sa pagpautanan ako, ang inyong mga paghigugma, ginikanan sa inyong anak, pantay. Pantay ba ang inyong pagtanaw sa inyong anak? Wala ba mo ipalabi sa ilaha? Mayroon man na yun yung mga ginikanan. Wala ba yung parehas na din naman sila nalaw. Kung nalipay ganit ko kay namay mo ingon na parehas na ganit yung pagdapas, parehas ng sinina, parehas ng kumpit o buho. Kay di man sa mama parehas ra. Apan usahay, diligid na kalikayan. Nga nagyoy, pabor-pabor gamay si ginikanan. Apan wala na napasabot nga wala siya nahigugma sa iyang anak. Nagyoy pabor-pabor gamay. Kung kinsa ganitong ganahan ni mama, dili kayo matrabahoon. Kung kinsa kung dili kayo ganahan, pauray matrabahoon. Mahal natin na nagsugod ang selos sa sulod sa palimanay sa mga bata. Kanus pa ba nagsugod ang trust issue sa mga bata? Sa dihang ipadlong ninyo ginikanan ng iyong anak. Makita mo na nato sa FB. Na uli na, kaya mag-istorya na sa balay. Sa ingon sa bata, istorya lang ba pero ang nauna sa mama, bulan. Pag-abot sa balay, ingon ni mama, mag-istorya ta, ibunalan ang di ay pagayon. Nag-istorya ka tinoon, pero ibunalan pa. Sukat at to, may trust issue na si bata kay mama. Kung ingon na ganina si mama, uli sa balay, nag-istorya ta, ang bata, tinignan ng buto ang istorya na naging na yung bunal na sunod. Please, let's be consistent. Kung istorya na, ayaw na yung makapiling ng bunal. Ingnan na lang, uli sa balay, bunalan ta ka, para at least, hindi siya mag-igot magtuton na si mama, mag-ikalang igot niya, istorya lang, pero may bunal. So, ingnan na lang, uli sa balay, kaya mamunalan yun ka, kung mag-istorya ka, at least, klaro. Kunya sa mga bata, naka-learn ako kagahapon kung nalipay ako sa atong kasinatian sa Bible study. Kay kana ganing dako nga jealousy nga maingon sa sinultian sana all. Anak ng ulong, ato ka ng sabdon, nagselos na siya. Pag maingon na rin ang bata sa iyong mga mama, sana all, ipalitan pa ko cellphone. Kanya,
wala. Sana all na ipagpong sapatos kunya ang isa wala. Okay? So kini mga kaigsunan, if we teach our children, we should be consistent and firm with our words. Nag-ingon din ako kahapon, may problema kung magunan mo sa inyong anak. Basta importante, consistent lang kayo mo. No? So sa pagtudlo sa bata, being consistent. How come na maingon si Papa ayaw pagpanigarilyo, pero siya nagasigarilyo? You are not teaching your child the proper way. If you want that your son or daughter will not be engaged in smoke, do not smoke as a father. Kaya diha sila makaingon. So, sulti pagdili siya magani, huwag kung saan mo anak, di mo matunaw anak sa patunaw sa iyong anak. Kung ignon mo anak, kung sa ito ba sa kinikanan, mag-real talk sa taron din. Naman, kaya na ninyo magita ang kwarta. The issue is not about that. The issue here is kung saan ka-dependable sa atong words. Teach your children. Ikalima, be Christ-centered daily. Kinahanglan ang kinaiyan nato mga kinikanan si Kristo sa matag adlaw. Kung mapatakaila ni Kristo, si Kristo sa kanunay nagasabot, si Kristo nagabadlong, apan iyang pagbadlong dili makapahiubos. Can we do that? Gibadlong kita, pero ganun dili man sila masakitan. Tungod kay mingon dahil na si Kristo natupas. Dili man mo si Kristo. But we are encouraged to be imitators of Christ. So sa atong responsibilidad, kinahanglan kita mahimong Christ-centered sa matag adlaw na tanan. Ikaw, discipline your children wisely. Kung saan pag-disiplina sa bata wisely? Kung saan kaya? Kamu, naman mo anak kami, naman ni anak, pero kay, igo naman na ako sayaw-sayaw o kumaw-kumaw o butuman. Naman akong anak. At least, natutuluan na ako siya sa pag-ablis sa puntahan, masulod lang siya. Ang karoon na ako struggle, kinahanglan mapatong siya sa pagsarado sa puntahan. Naka-slide door, matuto niya. Puro kilisod man kayo sa iro. Pero at least, musulod na siya, kung kayo balo na siya musulod, isang sarado ang mahumultahan. Nalipay na ni anak. But to teach them wisely, dili kanunay ikinahanglan sama sa iro at dunay reward. Mahuman niya ma-perform ang iyang task, tagaan mo reward kay maganahan siya usbol-usbol ang maong task sa mga bata. Is it a wise thing sa pagdisiplina kanila? Sige, kung ma-perfect ka rin na mo, buhaton na rin mo ingani, naakay reward. Remember, di mo na ako kaganiha. Ang negative understanding nato is ang atong mga anak really perfect. What if, sa imong pag-ingon, nga kung ma-perfect ni mo ni, ikaw ang pinakataas o score sa exam ninyo karon na grading na kay reward sa ato. What if wala na kaya sa imo anak? Na-frustrate siya. O hadlok na siya na mag-share sa imo. Inikanan? Kung unsa man ka-wise na pamahagi sa pagdisiplina ang naamo, kamo ang nahibalo niya. Apan, ang usa ka tao nga nagaingon, tuguti ang bata nung duol ka na ko. Meaning, ang pinaka-wise ni ay na paagi sa pagdisiplina
disiplina kanila, natugutan nga mailhan nila sa Jesus. Unsa man ang buot nakita sa buot? Ang mga bata sa simbahan matag Domingo ipuyog sa pagsimba aron na ang disiplina pinaka madali gayon. Ikapito, pray for them consistently. Ingon ang nagahapon na sa atong pagtuon, sa makakaon sa panimalay, it should be gikinahanglan na ang mag-ampo ang amahan sa kanunay. Pangutanan ko diyan sa Merlin, isa nag-ampo sa inyong paghihapon. Si Sanay na ba? Ito nag-ampo? Oo, nag-thumbs up na. Okay. Sa inyo nga nila, kay Ruby, nag-ampo na ba kagabi sa inyong paghihapon? Nag-ampo na? Wala pa. Jungjong, asa sa Jungjong? Nag-ampo na ba si Jungjong sa pagkaon? Kung wala karon, basta kunya, pwede na nga kamuna ang ampo. Ginapakita nato, dili lang na ito ipakita. Apan ikinahanglan, ikinabuhi nato ang pagkahaligi sa panimalay na kamo ang lig-on na pundasyon. So, angay lamang na ang amahan ngayon sa kanunay ang mag-ampo panahon sa kaon. Ingon karon ng mga babae, kami na ipas, dili mo pang puhon. Sa dilim na lang po. Para aron pagtay-pantay. Anyway, kaon, yapon na. Kaon man, yapon na. Nalapitan ako din. Kaya ingon mo kami kaon. Kaya naliputan na gining pray for them consistently. Una, sa among talay, tuloran ni sa among anak na hero o kami mag-asawa. Ako parang na nag-aampo. Kaya ako man ang amahan. Okay? Ako man ang amahan. Niingon ko kagahapon, aron naman disiplina ang mga bata. Pwede ba akong mangaon? Bisa 30 minutes lang, wala yung cellphone na gumitan ang mga bata. Kaon na yun mo, mag-istorya mo, kunya pala yung cellphone. Di ba siguro na sila magsakitan ng ulo kung 30 minutes wala nakagunit yung cellphone, kaya nagkaon lang sa ako. Disiplina na sa atang gamay. Kami ni Mrs. kay wapan ni anak na akimanon, okay rin mag-cellphone, kaya kami naman duha. Duha lang galing ni magkaon ng cellphone kami. Pero kung layo na siya, gakapon nagyapang bidungan niya, nag-video call na. Kasi mong sundaan ni na, makakang bidungan. Cellphone niya po. Ang ato din ha, atubaran sa grasya sa Ginoo, unta malaya disruption. Gakaon Ginoo ta, gakanaw ng YouTube, gaunsa na lang din ha, ay dili maayo. Constipation ang gawas ni Ana. Apan kung naanad na ba ni Ana, please, ato hinay-hinayan. 5 times to gather around the table and discuss things joyfully na walay instructions pinaagi sa mga cellphones. That is how we discipline our children wisely and to pray for them consistently. Ampo yun mo kanunay alam sa inyong mga anak. Ikawalo, i-model si Christ for your children faithfully. Masaan pag-model? Kamugyod, ibikanan, kinahanglan, mahigugmakon gayon kamo sa inyong anak. Kinsa si Christ, He died for us tungod kay nahigugma siya. Meaning, mga bata, ang inyong ginikanan, andang sila na mamatay, alam kaninyo, kay nahigugma sila kaninyo. Willing sila na antos tungod kung alam kaninyo. Willing
sila umingon, bahala na, mahunda kami din basta ikaw na alam dinha sa imong pag-eskwela, ingana ang ilahang pagdugma alam sa mga bata. Ika-siyam, involve your children in church activities. So part sa ato ang family ministries, ato dining pahigayon sa December, second Sunday of December, ang Family Sunday. Nga ato dining buhaton no one day nga dunay activities at dunay mga buhaton sa matang pamilya sa sulod sa simbahan. Let us involve our little ones dinhi sa buhaton sa simbahan. Bisag gamay pa na sila pasindigan diri sa simbahan, makasabot na ba sila, ilagay ng basura sa kinay-kinay, makasabot na bata, basta ma-involve sila. Labaw sa tanan, sa discipleship, ma-involve ang mga bata, tell them to share who Jesus is sa ilahang eskwelahan. Katapusan, kani ang angay nato hinugduman, encourage them tenderly. Ayaw at luta ang inyong mga anak. Apan sa pag-encourage, pinaka-maayo kapag-encourage. Kung mga anak, sa pag-igon sa ginikanan, na linyahan nila, nga naman, kinsa di ayaw makabenefit ang pagpa-eskwela namo sa inyo. Di ba kamuman? Tanungin na mo mag-eskwela tago. That is not a tender way of encouraging them to pursue their education. Find tender words alam nila. Unya, umingon mo ginikanan, hindi naman na maminaw pa sa mga gamit na nagpulo. Dumdumin ninyo ang usap analogy na ang pinakagahi nga bato, makakadlaw ginatuluan siya ay nahihinay sa tubig na abdan mo pila ka tubig. Nahumukra ang bato. With that kind of tender reminder and encouragement para sa mga bata, hard, galing na kasing-kasing, mahumok kini. Kung kita, bubuhat ini nga adunay gugma. Today, Children's Sunday. Unsa kaha ang inaiya, unsa kaha ang simbahan, kung walay bata ang magdagandagan dinhi. Unsa kaha ang sulod sa simbahan kung walay bata ang uhilang dinhi. Mingon ta ng mga hamto, kadindot mo simba kay hilong kayo. Apan si Jesus nag-ingon, uy, ganahan ko, nga dunay bata ang magdagandagan ang makawa ang uhilang kay kana ang kinaiya na gusto na ako lumasin natin makauban. Ingon pa ni Jesus. So mga kinikanan ni ining nga buntag, ang hagit ka nato, let the little children come unto me, and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. Ginikanan, congratulations sa inyong pag-amuma sa inyong anak, inubalan sa tugma. Himaya sa Diyos, alang ining kasaulugan. Have the week, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive.
magduol kanimo uban sa daghan namo nga mga paghagyo ug diha sa malipayong pagpasalamat tungod sa kinabuhi sa mga bata. Salamat kay among nailhan sikip sa ikaw sa among kinabuhi. Salamat kay diha sa imong gugma nang kinabuhi kami o malipayang nga nagasubay sa imong mga pagtulunan. Maluluyod na mahal, among pinatugyan kanimo ang among mga buluhaton niini nga semana. Ang daghang mga transactions na imong andamon nga mamahimong hapsay alang kanamo tanan. Sa tanang magagbiyahe o Diyos, babalik sa ilang mga lugar, trabahoanan o uban pa, among ginaampo ang maluwas na pagbiyahe alang kanilang tanan. Sa among pag-rededicate kanimo sa among mga kinabuhi, nagaampo kami. Kaya ikaw ang pagatubag sa among mga paghakit. Manlakaw kita kung atong ikinabuhi ang kinaiyan sa mga kabataan, diin puno sa pagtuo, pagsalig, o kalipay, kahingpit, at hubangan sa Diyos. Ang gugma sa Amahan, pinaagi siyang bugtungan naman sa Jesus, o ang pagdasig sa Espiritu Santo, maada ang kanatong tanan, karon o hangtod sa kahangturan. Amen.